Topic po natin para sa nagsasuffer sa gout o mataas ang uric acid. Okay, marami tayong kababayan, may gout, talagang sobrang sakit pag umatake ang gout. Tuturo ko sa inyo yung natural treatment, pagkaing makakatulong, mga bawal din gawin, pero pati yung gamutan, ituturo ko rin yung lab test, gamutan, tapos papacheck din tayo sa rheumatologist pag talagang malala yung gout. Okay? Home remedy. So, ang gout, 4 to 6% of the population. So, medyo marami din siya. Okay? Pero hindi lahat ng arthritis ay gout. Ito yung pagkakamali na, ito yung maling paniniwala ng marami. Yung iba, basta sumakit lang yung siko o tuhod, gout na daw. Hindi nakakain ng monggo o laman loob, di ba? Hindi po. Karamihan ng arthritis natin ng may edad 50, 60, senior, karamihan ay osteoarthritis. Ibig sabihin, arthritis sa pagkatanda. Masakit ng leeg, likod, osteoarthritis yan. Pero, meron din namang rheumatoid arthritis. Ang rheumatoid arthritis, hindi rin siya gout. Mataas lang ang inflammation niya. Usually sa mga 30s, 40s yan. Pero, ang gout iba po. Pag gout, mataas ang uric acid. Kailangan may blood test muna. So, tingnan nyo. Yan o, yung hinlalaki. Okay? Pag umatake ang gout, sobra sakit, matindi. High levels of uric acid. Okay? Ang uric acid, yan o, nagbe-breakdown siya. At merong chemical called purine. Okay? 4 to 6% ng population may gout. Ano muna senyales nito? Una-una, masakit. Okay? Masakit siya. Umiinit, mainit, at minsan sa gabi umaatake. Ang problem ko kasi, minsan yung pasyente lalapit sa akin, meron na siya mga bukol ng bukol dito. So sabihin ko, parang late na eh. Diba? Medyo late na yan, tanggalin daw yung bukol. O meron lalapit na pasyente, mataas na creatinine, kidney disease na, magki-kidney failure na dahil sa gout. Yung uric acid nagbara na sa kidneys. Late na rin. Kaya kung itong ginagawa itong video, kasi maraming kababayan natin, ayaw magpa-check up. Hindi nagpapa-blood test. Pag dumating, huli na, dami ng bukol-bukol naglalabasan. So, oras na tumaas ang uric acid nyo. Okay? Yan, ang blood test. Magpa-blood test, pag mataas ang uric acid, 7, 8, 9, 10, kailangan gamutin na agad. Ayusin na yung pagkain at kung kailangan uminom ng gamot, iinom na agad para hindi tayo umabot sa komplikasyon. Ano causes ng gout? Minsan namamana lang yung gout, pwede rin. Or pwedeng mataba, overweight. Okay? At yung mga bawal na kakainin yan, sugar, alcohol, laman loob, at yung mga ibang matatamis, counted din yon. So, uric acid level, dapat ipacheck. Blood sugar, dapat ipacheck. Kasi mga diabetic, mas prone din sa gout. Pag may gout na kayo, okay, tulad na sinabi ko, kailangan requirement mataas ang uric acid. Proven sa blood test. Pag hindi mataas, hindi natin masasabi ng gout yun. Merong mga stage yan. May gout na asymptomatic gout. Mataas lang yung blood test nyo, uric acid, pero wala pang nararamdaman. Okay, walang sintomas. Good or bad, para sa akin, hindi siya good. Kahit walang nararamdaman, mataas na uric acid, kailangan na ayusin, gamutin. Kasi, baga sa meron ng mga crystal dyan, magbabara-bara na yan, baka hindi nyo lang nakikita. Gusto natin siya unahan. Merong umatake na ng gout, ito yan. 3 to 10 days yung attack ng gout. Meron naman, tuloy-tuloy na yung atake, chronic gout na, malaki na, meron na naglabasan. Ito, mas mahirap na rin gamutin. Bibigay ko na rin yung gamutan. Kompleto na, pati medical treatment. Ang doktor na pinupuntahan, rheumatologist. Okay, sila pinaka-specialista. Pag umatake yung gout, sobra sakit yan, mapula. Okay, matamaan lang ng tela, sobra sakit. Makita mo, minsan dito. At isa pa pala yung mga post-stroke patients. Pag na-stroke pala, prone pala magka-gout. For some reason, prone magka-gout eh. So, pag umaatake ang gout, ang pwede mo lang inumin, colchicine. Colchicine, 1 tablet, 3 times a day. Tapos, pag maintenance, minsan once a day or 3 times a week. Ito pwede, pag
acute atake ng gout. Tapos pwede rin naman pain reliever. Although hindi ako excited magbigay ng pain reliever, kung sobra sakit, okay naman konting pain reliever. Pero itong colchicine, yan talaga pangontra sa atake ng gout. Pag umaatake ang gout, hindi pwede uminom nitong allopurinol na maintenance. Ulitin ko, ito yung rule ng mga doktor. Ito yung mga nakikita nila na minsan namamali pag layman. Pag acute ang atake, huwag mo na mag-allopurinol, baka lalo daw tumaas yung uric acid. So, pag kalmado na yung gout, kalmado na, hindi na namamaga, doon ka magme-maintain ng choose one. Choose one. Merong allopurinol, lumang gamot, matagal na, murang gamot, kaya lang, sa ilang tao, maraming side effect. Okay? Pero kung di ka naman, wala ka naman side effect, hindi ka kasali sa may side effect, pwede ka mag-allopurinol, mura, pang mahirap, pwede. So, itong mga dose niya, 100 mg once a day, tinataas ng 300 mg after ilang weeks. Meron namang mas mahal at mas bago, Febuxostat. Mahal lang, pero less side effect naman. Actually, mas maganda to. Mas maganda siya. 40 or 80 mg once a day. Pero kung kulang sa budget, dito na lang sa isa. Ito lang kasi may mga minomonitor pa. Ito, pinabantayan pa creatinine, SGPT, SGOT kasi nga possible side effect. Pero huwag kayong matakot sa side effect. Mas nakakatakot yung gout. Yung komplikasyon ng gout sigurado kasi may gout na kayo eh. Sigurado, di ba, malaking chance. Ito naman side effect, baka 1%, 2%, parang maliit lang ang chance. Parang seafoods, may lahat naman mahilig sa seafoods, pero yung iba kumain ng seafoods na maga, di ba? So parang kanya-kanya lang yon. Ito yung mga bawal kainin, pwede naman kainin, kaya lang tataas ang uric acid nyo, di ba? Laman, loob, dila, bopis, yan, high purine. Diba? Nako. Red meat, especially beef, steak, baka more. Sa pork, meron din konting bawas, pero mas matindi ang beef. Sa chicken, meron din, pero hindi masyado. White meat, chicken, pork, a little less. Isda, may mga isda okay. May mga isda hindi okay. So ito, konting bawas. White bread, ayaw rin nila, maraming kanin, mataas carbohydrates, baka tumaas blood sugar. Sinabi ko na nga, pag diabetic, mas prone din magka-gout. Alak talaga bawal. Kita mo, beer, nagpapataas ng uric acid. Ayun, 6.5%. Pati non-alcoholic beer, so alak. So, pag ginawa mo alak with pulutan, chicharon, bulaklak, talagang aatake ang gout. Yung mga manginginom na lalaki. Seafoods, tahong, scallops, squid, shrimp, oyster, crab, lobster, kasama ang sardinas na favorite natin. Inuulit ko, kung proven may gout, mataas ang uric acid, sige, bawal ang sardinas, bawas ang sardinas. Pero kung yung arthritis nyo, tulad na sinabi ko, osteoarthritis, dahil sa pag-edad, masakit ang tuhod, matanda na kasi, hindi po gout yun. Pwede ang sardinas. Okay, mura ang delatang sardinas. Pwede na yan, di ba? Kaysa walang protina, kaysa walang makain, di ba? Pwede na. Yung sa gout lang, yung sardines, medyo iwas. Matatamis, iwas din. So, ito mga pagkain iiwasan sa gout, matatamis, beer, alcohol, laman loob, seafoods. Ito naman mga magaganda sa gout. Ito rin mga iwasan. Ayan. Sardines, yan, laman loob, liver, kidney, bacon, scallops, yan, alcohol. Dilis. Pag low purine diet, itong gagawin natin diet, bababa uric acid. Papayat ka. Mababawasan ang gamot. Pero, mababawasan lang ang gamot. In short, kaya ako nililinaw kasi yung kababayan natin, sabihin nila, makinig lang ako kay Doc Willie, hindi na ako magpapacheck up, makakatipid ako. Maraming sakit pwede yun. Pwedeng tayo na lang mag-usap. Pero itong gout kasi, kahit sundin mo yung tips ko, minsan, madalas pala, kailangan pa rin ng gamot. Makikita nyo naman sa blood test ng uric acid, let's say 10, nag-diet, naging 9, naging 8, mataas pa rin. So, kailangan tulungan mo ng gamot para hindi magka-komplikasyon. Diet, parang
can only move the needle a little bit. Mabababa lang konti ng uric acid, pero yung gamot mas mabilis. Tsaka hindi naman ganun kamahal. Vitamin C rich fruits may tulong bumaba ang uric acid. Yan, pwede yan. Orange, dalandan, pongkam, pineapple. Huwag din sobra dami, baka tamas ang blood sugar. Yogurt, low-fat milk, okay. Avocado, pwede. Antioxidant, vitamin E, good fats, anti-inflammatory. Cherries, wala tayo. Pero sa mga overseas worker, meron. Kung meron kayo nito, one of the top foods para sa gout yan. Munggo beans, pwede. Nagsulat na nga ng libro yung mga rheumatologist. Siyempre ako, internist cardiologist. Sunod tayo sa rheumatologist. Naglabas na sila ng libro. Mga rheumatologist sa Pilipinas, pwede kumain ng munggo sa gout. Kasi nga, sa gout, iwas ka na sa baboy, baka, di ba? Tsaka laman loob. So, saan pa protein source mo? Di ba? Di chicken lang. Kailangan mo protein source. Beans, vegetable protein siya. Kaya okay siya. Gatas, protein din siya, di ba? So, ito yung mga protina. Kailangan mo ng protina sa muscle, pero hindi siya galing sa hayop at hindi siya nagpapataas ng uric acid. Kaya pwede siya. Pwede ang munggo. Okay? Lean protein, yung mga lean lang, mga chicken, mga walang taba. Tubig, napakahalaga. Dito nagkakamali ang karamihan, di uminom ng tubig. Para bumaba uric acid, lumalabas dapat sa ihi. So, kailangan tulungan mo. Kailangan i-flush mo, parang toilet. I-flush mo ng i-flush. Paano mag-flush? Uminom ng 12 basong tubig. Pag may attack, sabi nga 16 glasses. Pero I think sobra dami yung 16. 12 glasses of water para lumabas yung uric acid. Ito yung malaking tulong para bumaba yung gout. Tsaka sinabi ko sa inyo, diba, tubig, ang daming benefits sa mukha, sa tiyan, sa puso, sa liver, sa utak, pati uric acid, pati gout, matutulungan ng tubig. 12 glasses requirement. Kape, konti, hindi ka naman makakadami ng kape. Caffeine. Water, very important. Brown rice, wheat bread, sabihin, high fiber, mga gulay, pwede, high fiber foods. Lose weight, pinakamahalaga. Mas payat, mas hindi aatake ang gout. Ito yung mga sakit ng pagkain, di ba? Diabetes, sobra kain. Cholesterol, sobra kain. High blood, sakit sa puso, sobra kain. Gout, kain din ang problema. Ito na yung last slide ko. Kaya ako pinag-iingat kayo kasi nga ayaw natin tong komplikasyon. Silent killer siya. Mataas uric acid, wala naramdaman sa una. Pero kidneys mo, sinisira na niya. Yung crystals, hindi nga lumalabas pa sa kamay at sa siko, nagbabara na yung kidneys mo. Pag pina-ultrasound mo yung kidneys mo, kita na may bato-bato. Uric acid yung bato. Pati joint mo, may bara-bara na. Yan. Heart disease and stroke. Sana po nakatulong tong video natin. Ingat po tayo sa gout. Pa-check po tayo sa ating rheumatologist. God bless po always.